Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Gumawa ng kasaysayan ng isang biotech company sa Amerika. Ayon sa kanila, matagumpay nilang nabuhay muli ang isang species ng lobo na mahigit 10,000 years nang extinct. Paano nila nagawa ito? Ito ang fossil ng isa sa pinakamabangis na lobo sa North America noong unang panahon, pero naging extinct tinatayang 10,000 years na ang nakakaraan. Ang dire wolf, na inspirasyon pala ng mababangis at maalamat na lobo sa seryeng Game of Thrones. Pero ang mga lobo sa serye lang mapapanood, maaari na rin nating makita sa totoong buhay. Ito yung binalita ng US-based biotech company na Colossal Biosciences na matagumpay sila nakabuo ng 3 pop o tuta na ang itsura kawangis ng extinct na dire wolf. Para mabuo ang tinuturing ngayong world's first successfully de-extincted animal, ang mga eksperto mula sa Colossal Biosciences gumamit ng ancient DNA na na-extract mula sa 2 dire wolf fossil. Sa pamamagitan naman ng cloning at gene editing technology, nabago nila ang genes ng isang gray wolf na siyang pinakamalapit na kamag-anak ng dire wolf. Ang resulta, mga hybrid species na may katangian ng extinct na lobo, gaya ng mas malaking katawan, mas makapal na balahibo, at mas malalakas na panga o jaw. Those slight modifications seem to have been derived from retrieved direwolf material. Does that make it a direwolf? No. Does it make a slightly modified grey wolf? Yes. Pero sa mga nagtatanong, may mga lobo ba dito sa Pilipinas? Huwag tayo masyadong maingay, baka tumakbo at mabugaw. Ang mga wolf o lobo matatagpuan lamang sa mga lugar na may malamig na klima, gaya ng mga tundra sa kagubatan sa hilagang bahagi ng ating planeta. Hindi nila natural habitat ang mga tropical na lugar gaya ng Pilipinas. Hindi angkop ang kanilang katawan sa napakainit nilang klima. Ang mga lobo sa ating bansa makikita lamang ngayon sa isang zoological park sa Pampanga kung saan kontrolado ang kanilang kapaligiran. Lapitan natin. Baka makaganayan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isa ito sa paboritong agahan nating mga Pinoy, ang manamis-tamis na tocino. Nakamakailan lang, niluto din ng Hollywood at Oscar-winning actress na si Gwyneth Paltrow. Marami ang natakam sa Instagram reel na ito na pinost ng Hollywood actress na si Gwyneth Paltrow. Ang kanya lang namang niluluto ang isa sa paboritong agahan nating mga Pinoy. Ang tosilog, tosino, sinangag at itlog. Ang kanyang tosino na siya mismo ang nag-marinate, inspired ng isang online recipe. Habang ang kanya namang sinangag o fried rice, healthy. Ang kanya kasing ginamit, cauliflower rice. Pero alam niyo ba kung saan nagmula ang paborito nating Pinoy tosino? Ang tosino galing sa salitang Espanyol, ang ibig sabihin ay bacon. Madalas gawa ito sa kasim ng baboy na tinimplahan ng pulang asukal, toyo, suka at iba pang pampalasa. Ang nagbibigay naman ng pulang kulay nito, anato o food coloring. Ang lalawigan ng Pampanga tinuturing na home of tocino. Ang putahe kasi ito, pinaniniwalaang sa probinsyang ito na imbento. Because ng Pampanga na walang dagat, mainly ang food sa Pampanga is meat. One of the methods of preservation of food is through. So, or sometimes we air dry food. At ang unang naghain nito, si Lolita Hison. Ayon sa kwento, taong 1967 nang bigyan daw si Lolita ng kanyang kapitbahay ng sobrang karne. Tinimpla niya ito ng pampalasa na meron sa kanyang kusina at ang resulta, ang manamis-tamis ng tosino. Pero alam niyo ba na bago pa man tayo natakam sa tosino, ang mga Kapampangan merong isang putahe na nahahawi dito na siyang inspirasyon daw ng Pinoy pork tocino. Ang pindang ay isang uri ng pagpreserba sa karne sa pamamagitan ng pag-marinate dito. Pero ang original na kahulugan ng pindang ay tumutukoy sa hugis ng karne na nakastrips na parang sa bacon. Isa rin tong verb ng ibig sabihin hiniwa ang karne nito into strips. Tinitimplahan to ng asukal, bawang at suka na siyang nagbibigay ng tamis-asim nitong lasa. Pindang babi kapag ito'y gawa sa baboy at pindang damulag kapag gawa sa karne ng kalabaw.
May naniniwala ito raw ang inspirasyon ng tusino. Pero may ilan namang nagsasabi na ang tusino at pindang hango sa isang mas matandang putahe ng mga Kapampangan na kung tawagin ay burong babi. Tignan po natin to. Pagkasarap. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim, magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kung meron kang bilyong-bilyong piso, anong bibilin mo? Mga bahay? Lupa? Sasakyan? Bibili ka ba ng isang napaka-rare na diamante na mahigit 1 bilyong piso? Ang halaga? Tiyak kikinang ang iyong mga mata sa nakadisplay na exhibit na to sa Abu Dhabi sa UAE. Isang rare blue diamond. Ang Mediterranean Blue, nagawa mula sa isang 31.94 karat rough diamond na nadiskubre sa Cullinan Mine sa South Africa noong 2023. Nagkakalaga ng $20 million or 1.15 billion pesos. I repeat, 1.15 billion pesos. Blue diamonds are amongst the rarest diamonds in the world. And we think about all the blue diamonds, the pinnacle of those are vivid blue diamonds. Ang naturang diamante nakatakdang i-auction sa Geneva, Switzerland sa susunod na buwan. This will be the centerpiece of our Geneva High Jewels auction in May. Ang diamond ay nagmula sa Greek word na adamas, ibig sabihin invincible o indestructible. Isa kasi ito sa tinuturing na hardest substance sa buong mundo, kaya hindi rin biro ang presyo nito. Tumataas pa ang halaga kapag ito'y may kulay. Kaya na nga lang ng Mediterranean Blue na nakadisplay sa Abu Dhabi. Karamihan sa mga naturally colored diamonds, nabubuo kapag ang mga trace elements nag-i-interact sa carbon atoms habang nabubuo ang diamante. Ang mga chemical elements na nitrogen, sulfur, and boron ay maaaring magbigay ng yellow, green, at blue na shade ng isang diamante. Ang pink diamonds naman, walang trace elements. Ang kakaibang kulay nito ay maaaring resulta ng kakaibang pagkakaayos ng carbon atoms nito. Pero alam niyo ba kung anong pinakamahal at pinaka-rare na kulay ng diamante? Ang red diamond ang tinuturing na rarest diamond sa buong mundo. Tinatayang nasa 20 hanggang 30 na red diamond pa lang ang nadidiskubre. Kada karat nito, maaaring umabot ng $1 million ang presyo. Ang pinakamalaking red diamond na nasubasta, tumitimbang ng 5.11 carats at nagkakahalaga ng $8 million o mahigit 458 million pesos. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi makapaniwalang isang lalaki mula Pampanga nang ang nakita niyang matigas at tila patay na isda, bigla daw nabuhay. Isda for real? Habang nanguhuli ng hito sa isang ilog sa Angeles, Pampanga, ang grupo ni na James, may iba raw na nakahuli sa kanyang atensyon. Oh, tuyo na oh. Mga tuyo at tila wala ng buhay ng mga janitor fish sa tabing ilog. Yung tuyo na. Hanggang si James may naalala. Naalala ko nga yung napanood ko na video, nabuhay yung janitor fish na tuyo na. Ang ginawa ko, trinay ko kung kaya ba siyang mabuhay talaga. Kaya binalik niya ito sa tubig. Titignan natin kung gaano katotoo. Kasi monster fish nga daw ito. Ilang sandali pa, Hinihinga na oh. nang ang isa sa mga ito biglang Oh. lumangoy papalayo. Hindi ko nahawakan, nakatakas siya papunta sa lalim na area. Habang ang dalawa pang istang sinubukan nilang buhayin. Humihinga naman siya ng kaunti, hindi nga lang siya nakalangoy. Yung dalawa, tinanggal talaga namin sa ilog. Hindi siya pwede sa ilog. Kasi nawawala na yung mga sarili nating isda dito. Pero paano nga ba nakasurvive ang mga janitor fish kahit na matagal silang wala sa tubig? Ang mga istang nakita ni na James, mga Pterogoplictis o suckermouth armored catfish. Nakasanayan din natin silang tawagin na janitor fish. Kinakain kasi ng mga ito mga lumot at tumi sa mga aquarium at tubig para sila mga tagalinis o mga janitor. At kaya naman tila nabuhay muli ang mga tuyong janitor fish na nakita ni na James ay dahil may kakayahan ng mga istang ito na mabuhay nang wala sa tubig sa loob ng hanggang 30 oras.
Kaya kasi nila mag-imbak ng oxygen sa kanilang tiyan na siyang ginagamit para mag-survive. Ang mga janitor fish, native sa South America. At hindi pa klaro kung paano dumami ang kanilang populasyon sa ating freshwater systems. Pero sila ay mga invasive species. Dahil mabilis silang dumami at wala silang natural predator, nagiging banta sila sa ating mga native na isda. Kaya peste sila kung ituring. Kung ang mga janitor fish tila muling nabuhay, alam niyo ba kung anong organism sa ating planeta ang may pinakamahabang buhay? Alam niyo ba na ang mga glass sponge ang longest living organism sa ating planeta? Tinatayang kaya nilang mabuhay na hanggang 15,000 years. May isang glass sponge fossil na nadiskubre ang mga eksperto sa East China na pinaniniwalaang 11,000 years ang tanda. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post or comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Isang sugatang penguin sa Argentina matagumpay na nakabalik sa dagat matapos ang ilang buwang gamutan. Anong klaseng penguin ito? Kuya Kim. Agosto nitong nakaraang taon nung ma-rescue na isang king penguin, may mga sugat daw ito noon na posible raw nakagat ng aso. Matapos ang ilang buwang rehabilitasyon, makakauwi na siya sa wakas sa kanyang tirahan. Noong una, tila ayaw pa nitong lumusong sa dagat. Hanggang sa naglakas ng loob na itong lumangoy pa uwi sa kanyang home sweet home. Kuya Kim, ano na? Ang mga king penguin o Aptenodytes patagonicus, ang second largest penguin species sa buong mundo. Mababagal man sila maglakad. Mahusay naman silang lumangoy. Maaari silang manatili sa ilalim ng tubig ng hanggang 10 minuto. Sila din ay monogamous, ibig sabihin, nakikipag-mate lamang sila sa isang penguin kada breeding season. Least concern man ang mga king penguin ayon sa IUCN. Kailangan pa rin silang proteksyonan para hindi sila matulad sa ibang penguin species na kumukonti o nababawasan na ang bilang. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.